Mga loko, bakit kayo umupo dito? Lumipad sa dulo ng mundo. Iwanan ang inyong mga tahanan at ang mata ay nakabigkis ng inyong pusod. Ang ulo ay hindi matatag. Ang kahoy ay nanginginig. Wala, hindi ang mga paa sa ibaba, ni ang mga kamay, ni anumang bagay sa pagitan. Walang nagtagal. Lahat ay tadhana. Apoy ang magpapabagsak nito. Apoy at mapait na digmaan. Nagmamadali sa isang karo ng Syria. Marami ang mga muog ng kanilang lilipunin. Hindi lamang sa inyo. Marami ang mga templo ng mga Diyos na kanyang ireregalo ng gagalit na apoy. Mga templo na kahit ngayon ay nakatayo at dumadaloy sa pawis at nanginginig sa takot. At pababa mula sa mga bubong ay bumubuhos ang madilim na dugo na nagbabadya ng ipot ng kapigatian. Umalis! Umalis sa templo ko! Punasan ang inyong puso ng kalungkutan. Binigkas ng orakulo ni Delphi na tunay ngang lumilipas ang mga dalisay na kakilakilabot ng mga pangyayaring ito. Nagsalita muli, Oracle of Delphi. Ang malayong nakakitang Zeus ay nagbibigay sa inyo ng isang pader ng kahoy. Tanging ito ang tatayo ng buo at makakatulong sa inyo at sa inyong mga anak. Hindi ka dapat mananatili at maghintay sa pagsulong ng malawak na hukbo ng kabayo at paa mula sa pangunahing lupain, kundi tumalikod at magpaubaya. Darating ang panahon na haharapin mo sila. Mapalad ang salamis. Ikaw ang magiging kamatayan ng anak ng mga ina. Alinman, kapag ang binhi ay nagkalat o kapag ito ay natipon. Bumagsak ang Athens sa kaaway mula sa silangan. Nasunog ang lungsod na inutusan ni Xerxes na ipaghiganti ang pagkawasak ng Sardis 18 taon na ang nakaraan. Ang usok ay nakita ng mga mamamayang Athenian na lumilikas patungo sa lupain ng Trojan, mga bangka na naghihintay sa Salamis at ng mga tagapagtanggol ng Isthmus ng Corinto. Higit sa lahat, ito ay nakita ng konseho ng digmaan ng Hellenes na kung saan ay sa mapait na pagtatalo. Ang sila ay tipunin bago magkaroon ng pagkakataon si Eurybides na ilabas ang dahilan kung bakit kailangan niyang tawagan ang mga general, nagsalita si Themistocles upang ipakita ang pagmamadali ng kanyang kahilingan. Habang nagsasalita, ang Corinthian General Adeimantus na anak ni Ocetus ay namagitan. Themistocles, sa mga laro, ang mga nagsisimula bago ang hudyat ay pinapalo ng mga baras. Sumagot si Themistocles. Ang mga naiwan ay walang naipapanalong korona. Ipinagpatuloy ng Nasa inyong mga kamay ang pagliligtas sa Hellas. Kung kayo ay susunod sa akin at mananatili rito upang lumaban, ilipat ang inyong mga barko pabalik sa Isthmus. Kung sumali ka sa labanan sa Isthmus, ikaw ay lalaban sa bukas na dagat, kung saan ito ay hindi bababa sa ating kalamangan. Dahil ang ating mga barko ay mas mabigat at mas kaunti sa bilang. Mawawala rin sa inyo sila Salamis at Megara at Aegina, kahit magtagumpay tayo sa lahat ng iba pa. Ang kanilang hukbong lupa ay sasama ng kanilang bangka, at kaya ikaw ay humantong sa kanila sa Peloponnes at panganib ang lahat ng Hellas. Ngunit, kung gagawin mo ang sinasabi ko, makikita mo itong kapaki-pakinabang sa mga ganitong paraan. Una, sa pamamagitan ng pagsali ng maraming barko sa makitid na daan, makakamit natin ng isang malaking tagumpay kung ang digmaan ay maging makatwirang, sapagkat ito ay nasa ating kalamangan kapag lumaban sa makipot at sa kanilang kalamangan kapag lumaban sa isang malawak na lugar. Pangalawa, ang Salamis ay mabubuhay kung saan dinala natin ang ating mga anak at kababayan sa kaligtasan. Mayroon din itong isang bagay na ikaw ay lubos na mahilig sa. Una, sa pamamagitan ng pag-iwan dito, ikay lalaban para sa Peloponnes, at hindi mo sila aakayin sa Peloponnes. Ang mga lalaki ay karaniwang nagtatagumpay kapag mayroon silang makatwirang mga plano. Kung ang kanilang mga plano ay hindi makatwiran, ang mga Diyos ay hindi nagnanais na pumayag sa mga intensyon ng tao. Ipinagpatuloy ni Adeimantus ang kanyang pag-atake kay Themistocles sa pamamagitan ng pagsabi kay Eurybides na huwag pansinin ng kanyang opinyon o bumoto sa kanya, bilang siya ay isang tao na walang lungsod.
Sa sagot na ito ni Themistocles na hanggat ang Athens ay may 200 taong may bangka, ito ay may lungsod at lupaing mas malaki kaysa sa Corinto. Pagkatapos ay bumaling siya kay Eurybides at mas matindi niyang sinabi, Kung mananatili ka rito, magiging marangal kang tao. Kung hindi, sisirain mo ang Hellas. Lahat ng lakas natin para sa digmaan ay nasa ating mga barko. Kaya makinig kayo sa akin. Agad namin titipunin ang aming mga sambayahan at maglakbay sa Siris at Italia na sa amin mula pa noong unang panahon. At sinasabi ng mga propesya na kailangan namin makahanap ng isang kolonya doon. Maaalala mo ang mga salitang ito kapag wala ka ng gayong mga kaalyado. Nang sabihin ito ni Themistocles, nagbago ang isip ni Eurybides. Sa takot na baka iwanan siya ng mga taga-Athens kung maglayag sila patungong Isthmus. Kapag umalis sa mga taga-Athens, hindi sila makakapantay sa kaaway. Kaya pinili niyang manatili roon at lumaban. Bumaba si Xerxes upang marinig ang opinyon ng mga marino at tinawag ang mga pinuno ng kanyang barko. At ipinadala si Mardonius upang tanungin sila. Marami ang mabilis na sumang-ayon na dapat durugin ng mga Persyano ang mga Griego sa isang labanan sa dagat sa Salamis. Bagamat iba ang opinyon ni Artemisia na reyna ng Halicarnassus at ng commander ng contingent ng Carian. Sabi ng babae, Huwag mong ipagkatiwala ang mga bangka sa labanan. Dahil sa dagat ang inyong mga lalaki ay magiging mas mababa kaysa sa mga Griego, tulad ng mga babae sa mga lalaki. Bakit kailangan mong patakbuhin ang panganib ng isang labanan sa dagat? Hindi ba't nakunan mo ang Athens? Alin ang naging punto ng kampanyang ito? Hindi mo ba kontrolado ang Greece? Kung hindi ka magmamadali upang labanan sa dagat, ngunit panatilihin ang inyong mga barko dito at manatili malapit sa lupain, o kahit na sumulong sa Peloponnese. Pagkatapos, aking hari, madali mong maisakatuparan ang iyong nasa isip na pagpunta dito. Ang mga Hellenes ay hindi makapagpigil laban sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ikakalat mo sila. Ang bawat isa sa kanila ay tatakas sa kanilang sariling mga lungsod. Gayunpaman, kung sumugod ka sa isang labanan sa dagat kagad, natatakot ako na ang pagkatalo ng mga bangka ay magiging sanhi ng hukbo sa lupa ng kanilang pagdadalamhati din. Bukod pa rito, aking hari, isa sa isip din ito na ang mabuting tao ay may posibilidad na magkaroon ng mga masasamang alipin at kabaliktaran. Ngayon, walang mas mabuti kaysa sa inyo at sa katunayan ay mayroong kayong masasamang alipin na inaakala ninyo mga kaalyado. Sa pamamagitan nito, ang ibig kong sabihin ay ang mga Ehiptohanan, Cyprian, Cilician at Pamphylian, lahat ay walang silbi. naging mabalisa ang mga kaibigan ni Artemisia sa mga salitang ibinigkas niya kay Mardonius. Dahil sa ipinapalagay na parurusahan para sa kanya ng hari dahil sa pagsisikap na pigilan si Xerxes na gumawa ng isang labanan sa dagat. Samantalang ang mga naiinggit at nagagalit sa kanyang katanyagan sa alyansa ay natuwa sa sinabi niya na akala nila ay papatayin siya. Pero nang naiulat na bumalik kay Xerxes ang opinyon ng lahat. Natuwa siya sa punto ni Artemisia. Gayunpaman, nagbigay siya ng mga utos na ang pananaw ng karamihan ay dapat sundin. Naniniwala siya na ang kanyang mga tauhan ay hindi nakipaglaban ng mahusay sa Euboea dahil hindi siya nakapunta roon at kaya ngayon siya ay naghanda upang panoorin ang labanang ito. Ang magkabilang panig ay itinakda para sa isang labanan sa Salamis. Gayunpaman, mayroon pa ring iba't ibang mga commander na nag-aalinlangan. Sa makatuwid, si Themistocles ay may binalak na lokohin ng Persya upang pilitin ang isang labanan na kung saan siya ay naniniwala na sa huli ay pabor sa mga Griego. Lihim na pinasakay ni Themistocles ang isa sa kanyang lingkod na si Sisinus sa isang barko ng mga Persyano. Ang bilin ni Themistocles ay upang maihatid ang kanyang mensahe na Ang general ng Athens ay nagpadala sa akin ng walang kaalaman ng mga ibang Hellenes. Siya ay nasa panig ng hari at mas gusto niya ng iyong mga gawain ang manain.
hindi ang mga Hellenes. Ako ay upang sabihin sa iyo na ang mga Hellenes ay takot sa labanan na nangyayari. At maaari mo na ngayon isagawa ang pinakamainam na gawain ng lahat kung hindi mo napapayagan silang makatakas. Hindi lahat sila ay may parehong intensyon at hindi na nila kayo sasalungatin. Sa halip, makikita mo silang nakikipaglaban sa kanilang sarili, sa mga taong nasa inyong panig, laban sa mga taong hindi. Ang mga Persyano ay kumilos sa impormasyong ito at agad na nagpadala ng kanilang pwersa sa gabing iyon upang simulan ang pagbubuklod sa mga Griego. Isang bilangguan ang itinatag sa buong katimugang lusutan sa Sarconic Gulf, habang ang isang malaking pwersa ay ipinadala sa isla ng Psytalea upang tulungan ang mga hukbong lalaban sa dagat at patayin ang anumang Griegong nakaligtas sa baybayin. Bukod dito, nagpadala rin sila ng isang Egyptian contingent sa paligid ng Salamis upang harangan ang kanluranin, ang huling lusutan ng mga Griego. Pagkatapos ay narinig ng mga Griego ang mga ulat tungkol sa mga gawain ng kaaway. Noong una ay walang tiwala ang mga commander sa balitang ito na nagresulta sa pagtatalo. Ngunit mas marami pang katibayan ang dumating at naging malinaw ang huling kalagayan ng kanilang kalagayan na nagpasya sa kanila na lumaban sa dagat ng umagang iyon. Nakaupo si Xerxes, nanunood mula sa isang mataas na lupain at nagulat siya na makita ang hindi mga bangkang na malapit ng umatras, kundi ang mga barkong Griego na bumuo ng isang linya ng labanan. Habang sumasakay sila sa mga barko, ang Griego ay kumakanta ng mga himno ng digmaan. Ang mga Persyano ay sumulong at naging mas malapit ang kanilang mga bangka habang nakahanay sila sa mas makitid na harapan ng kaaway. Nakaharap sila sa isa't isa at lumipas ang oras. Pagkatapos, ang isang kapitan ay inipon ng kanyang tapang sa lakayin ng mga Persyano habang nagpakita ang isang babaeng espiritu sa mga Griego at pinagsabihan ng buong hukbong dagat sa maubong na boses. Mga lalaking duwag, hanggang kailan pa kayo aatras? Titigman! Nagsimulang magbanggaan ng mga barko sa isa't isa. Pagkatapos, ang mga armadong sundalo na nakasakay sa mga bangka ay nagsimula na rin ang kanilang labanan sa palapag ng mga barko. Sa mas maraming mga barkong Persyano na pumapasok mula sa likuran at ang mga taga-Korinto na sumapi mula sa gilid ay nagkaroon ng kaguluhan dahil sa mga sirang barko at mga nalulunod na mga tao. Dahil wala silang baybayin na matatakbuhan at marahil hindi marunong lumangoy. Sa Griego naman, sila ay mas maraming espasyo para ilipat ang mga barko at madaling nilalabanan ang magkakalapit na barkong Persyano na hindi makaatras. Ang anumang barko na sumusubok na umatras ay bumabangga sa iba pang mga barko na sumusubok pumasok sa labanan dahil ang kanilang mga kapitan ay sabik na mapahanga ang dakila. Habang nagmamasid si Xerxes mula sa itaas, ay tinawag niya ang kanyang mga eskriba na isinusulat ang mga pangalan ng bawat kapitan na siya'y napahanga para sa gantimpala. Ngunit ang pagdinig ng hindi kanais-nais na balita sa ibang mga larangan ay ibinigkas niya. Ang aking mga lalaki ay naging mga babae at ang aking mga babae ay naging lalaki. Pagsapit ng hapon, natiyak ang tagumpay ng mga Griego. Sa kabuuan, ang mga Persyano ay nawalan ng higit kumulang 200 barko at 12,000 tao, habang ang mga Griego ay nawalan lamang ng 40 barko. Sigaw ni Xerxes ang kaduwagan, terason at pagpugot ng ulo sa mga kanyang kawal. Habang ang galit na hari ay nag-uudyok ng kanyang mga tauhan, hindi ito sapat. Natakot siya na baka payuhan ng ilan sa mga Ionian ang mga Hellenes na maglayag sa Hellespont at sirain ang mga tulay. Natakot si Xerxes na siya ay maiipit sa Europa sa panganib ng kamatayan. Kaya nagpasa siyang tumakas. Matapos ang kanyang pagkatalo sa Salamis, umurong si Xerxes patungong Asya kasama ang karamihan sa kanyang hukbo. Na natatakot na ang mga matagumpay na Griego ay ngayon lilipat sa Hellespont at sisirain ang mga pontoon bridge na naging dahilan upang siya ay maipit sa Europa.
Sa kabila ng kanilang pagkatalo sa dagat, ang pwersang pang-inobasyon ng Persyano na nananatiling buo, ito ay naiwan sa ilalim ng pamamahala ng kanyang general na si Mardonius upang makumpleto ang pagsupil sa Hellas. Maikling panahon matapos ang pag-alis ni Xerxes patungong Asia, tumungo si Mardonius sa Thessaly upang doon makipag-ugnayan. Samantalang ang mga natitirang flota ng Persyano ay naglakbay patungong Samos upang bantayan ang Ionia. Samantala, ang mga Griego ay hindi pa rin lubusang nakakampante at inaasahan nilang muli si Xerxes na atakihin sila. Ngunit noong kumalma na ang paligid, napagtanto nila na ang mga Persyano ay umaatras. Ang mga taga-Athens ay tumawid mula sa Salamis. Muli nilang inakupa ang kanilang lungsod at ang iba pang mga Griego ay umatras pabalik sa kanilang mga kampo. Sa sumunod na taglamig, uminit ang tensyon sa pagitan ng mga kaalyado ng mga Griego. Partikular, ang mga taga-Athens ay nadaramang iniwan sila ng mga ibang Griego na sa karamihan ay hindi pagaanong naaapektuhan ng pagsalakay. Habang ang kanilang sariling lungsod, templo at mga bukirin ay nasa kalagayan ng pinsala. Ang mga taga-Peloponeso ay abala rin sa pagtatayo ng pader sa isthmus ng Corinto. Sinabi na tila ayaw ng mga Sparta na suportahan ang mga taga-Athens sa pagtatanggol ng Attica. Sa wakas, nagpadala si Mardonius ng isang Alexander, hari ng Macedon, upang mag-alok sa mga taga-Athens na mga tuntunin ng kapayapaan at kalayaan kung sila ay kakampi ng mga Persyano. Pinatagal ng mga taga-Athens ang kanilang pagpasya at naghihintay sa mga sugo na ipinadala mula sa Sparta. Ngunit sa huli ay tinanggihan din lamang nila ito. Hanggang sa ang araw ay manatili sa kasalukuyang takbo nito, hindi kami magkakasundo kay Xerxes. Lalabas kami at ipagtatanggol ang aming sarili laban sa kanya. Umaasa sa aming mga kalyado at sa mga Diyos na kanyang inaalipusta. Sa pagtanggi ng mga taga-Athens sa kanyang mga tuntunin, muling nagtungo sa timog si Mardonius. Sa pilitang iniwan ng mga taga-Athens ang kanilang lungsod para sa pangalawang pagkakataon at muli na namang nagtungo sa Salamis upang magtago. Tinapos ng hukbo ni Mardonius ang kanilang nasimulan halos 1 taon na ang nakakaraan. Winasak ang natitirang bahagi ng lungsod at iniwan ito na lubusang wasak. Lubos na galit ang naramdaman ng mga taga-Athens. Sila ang pangunahing dahilan kung bakit nagtagumpay ang labanan sa Salamis. Dahil kung wala ang kanilang hukbo sa dagat, walang pag-asa ang mga kaalyadong Griego. Ngayon ay pakiramdam nila ay itinaksir sila ng kanilang mga kasama sa digmaan. Agad namang nagpadala ng isang delegasyon. Ipinahayag ang kanilang pagkadismaya sa mga taga-Sparta dahil hindi pa sila dumadating para suportahan sila. Tinukoy din nila ang mga pang-aakit na alok ng mga Persyano sa mga opisyal ng Sparta. Sa huli ay nagbabanta na kung hindi magpapadala ang mga Spartans ng kanyang hukbo upang tulungan sila, ang mga taga-Athens ay gagawa ng kapayapaan sa mga Persyano sa anumang mga batas. Ang mga Spartans ay nag-aabala dahil sa isang pista, kaya't kanilang ipinagpaliban ang paggawa ng desisyon sa loob ng ilang araw. Ngunit maliwanag na hindi naiisip ng mga lalaking taga-Lacedaemon ang kanilang sitwasyon ng maayos. Kapag iniwan ng mga taga-Athens ang alyansa, ang buong plano na depensa ng mga Spartan ay magiging walang kwenta. Sapagkat ang mga Persyano ay magkakaroon ng kakayahan na magdaong kung saan nila nais gamitin ang kanilang mas mahusay na mga bangka. Nang ipaalam ito ng isa mula sa Tegea sa mga Ephor, agad nilang napagpasyahan na ipadala ang 5,000 mga hoplites ng Spartan sa ilalim ng pamumuno ni Pausanias at kasama nila ang halos parehong bilang ng mga Lacedaemonian. Nang ihayag ng mga taga-Athens ang isang digmaan sa mga Ephor kinabukasan, nagulat sila nang malaman na ang hukbo ng mga Spartan ay nasa paglalakbay na. Agad na nalaman ni Mardonius na ang mga Spartans ay naglalakbay na at maraming kasama.
Nagpasa siyang iwan ng Attica dahil kulang ito sa bukas at patag na lupa na makakatulong sa kanyang pagkabayo. Ang Boeotia ay ang perpektong lugar dahil maraming rutang pangtakas sa potensyal na pagkabigo. At syempre, magkakaroon si Mardonius ng isang matalik at makapangyarihang lungsod sa likod na nagbabantay sa kanyang supply lines, ang Thebes. Samantala, habang ang mga Spartan at Lacedaemonian ay naglalakbay papunta sa Hilaga at nagtitipon ng mga kaalyado sa daan, ang hukbo ni Mardonius ay naghihintay sa isang patag na lupain malapit sa lungsod ng Platea. Pagkatapos, sinimulan ng general ng Persyano ang gumawa ng isang kampo sa pamamagitan ng paglilinis ng lupa ng mga puno. Sa kaganapan, ang labanan ay hindi magkakaroon ng magandang resulta para sa kanyang hukbo. Samantala, ang mga Spartan at Lacedaemonians ay tumawid sa Isthmus at sumali sa iba pang mga Peloponnesians. Sa huli, sila ay dumating sa Eleusina at sinamahan ng mga taga-Athens at iba pang mga kaalyado doon. Ang nagkakaisang hukbo ng mga Griego ay nagkaroon ng banal na pangako upang patatagin ang kanilang alyansa. Ako'y lalaban hanggang sa dulo ng aking buhay at hindi ko ipahalaga ang pagiging buhay kaysa sa pagiging malaya. Mula roon, nagkakaisa ang mga hukbo sa pamamahala ng paunahing general na si Pausanias. Sila ay tumawid sa mga daanan ng bundok ng Citeron at bumaba sa kapatagan ng Platea. Pumwesto ang mga Griego sa mataas na lugar. Ang mga Persyano ay may konting pag-asa na magtagumpay sa pagsalakay dahil sa kanilang posisyon. Gayunpaman, tiyak na napakalaki na hukbo ng Persyano sa Platea, na humigit kumulang sa 70,000 hanggang 120,000 na mga lalaki, na may lakas na humigit kumulang 5,000 na mga kabalyero. Samantalang, ang pinagsamang puwersa ng mga Griego ay humigit kumulang sa 80,000 na matatapang na lalaki. Ngunit kulang sila sa anumang malalaking pangkabayo. Karamihan ay umaasa sa kanilang mabibigat na armadong hoplites. Nagharap ang dalawang hukbo sa isa't isa sa kapatagan ng Asophos, na walang nais magpasimula. Maaring sabihin bagamat, ang logistika ng mga Persyano ay mas mahina sa atake. Ang isang pangmatagalang pagkapata sa isang bagay na tiyak na gustong iwasan ni Mardonius. Pagkatapos ng ilang araw ng gantong pagtigil-tigil, wala nang intensyon ng mga Griego na umatake sa kapatagan. Sa wakas, nagpasya si Mardonius na magsimula at iniutos ang kanyang buong pangkabayo na umatake laban sa mga posisyon ng mga Griego. Ang mabilis na mga kabalyeryo ng Persyano ay nagtatatakbo sa buong lugar. Nagsisimula ng mga atake at pagtakbo laban sa mga linya ng mga Griego. Sinusuri ang mga kahinaan at sinusubukang iligaw ang mga Griego pababa sa kapatagan. Natagpuan ng pangkabayo ang isang mahinang punto kung saan nakalagay ang mga taga-Megara. Ang mga taga-Megara ay nasa harap ng isang malawak na lugar ng patag na lupa. At ito ay nagbibigay daan sa mga Persyano na magtuon ng kanilang pagsalakay doon. Ang kanilang mahusay na paggalaw ay nagresulta sa hindi makaganti at itong mga Griego. Tumawag ang mga taga-Megara ng suporta. Hindi nagtagal bago sumagot ang 300 pinakamahusay na hoplites ng mga taga-Athens at ang unit ng mga arkero at nagmamadali sa kanilang tulong. Di naglaon, ang mga taga-Athenas ay naging bahagi ng isang matinding labanan laban sa magigiting na mga Persyano. Patuloy ang labanan ng ilang oras hanggang sa ang mga kabayo ng mga Persyano ay natamaan ng mga pala. Agad siyang binakbakan ng mga taga-Athenas at namatay sa paglaban. Isang matinding labanan ang sumunod na maunawaan ng mga Persyano na patay na ang kanilang komando. Nang nagtangkang bawiin ang kanyang bangkay mula sa mga Griego, ngunit sa huli, sila din ay napigilan. Ito ay isang maliit na tagumpay para sa mga Griego, at ito ay nabigay ng napakalaking tulong sa kanilang kumpiyansa. Sa kabilang gilid, ito ay isang malubhang sampal sa moral ng mga Persyano. Naengganyo sa kanilang maliit na tagumpay laban sa pangkabayo ng mga Persyano. Nagpasya ang mga Griego na tumuloy sa kapatagan ng Platea, na mas malapit sa ilog ng Asophos, kung saan sila ay mas makapaglalagay ng kanilang phalanx at makakuha ng supply ng tubig mula sa isang bukal malapit. Ang kanang gilid ng hukbong Griego ay pinamumunuan ng mga Spartans.
at ang kaliwang gilid naman ay binigay sa mga taga-Athenas. At ang natitirang mga kaalyado ng Griego ay nasa gitna ng pagbuo. Ang pangkat ng Persiano ay nasa harap ng mga Spartan. Ang mga Griego ay nakatutok sa mga taga-Athenas. At ang natitirang puwersa ng Persiano ay nasa gitna. Matapos ang maraming araw, dahil pareho ay hindi handa na iwanan ang kanilang depensibong pagkakabuo, nagpasya si Mardonius na kumilos na patago. Ipinadala niya ang kanyang buong pangkabayo sa likod ng mga linya ng mga Griego, na naglalayo na putulin ang supply ng kalaban. Ang misyon ay matagumpay, dahil agad silang nakipag-ugnayan sa isang hanay ng mga sasakyan ang dadala ng mga supply para sa hukbong Griego. Ang sumunod ay isang madugong labanan. Pinakain sa kanila ang lubhang galit na kanilang nararamdaman. Matapos ang kanilang misyon, binuhat nila ang mga supply pabalik sa kampo ng mga Persiano. Ang hindi inaasahang tagumpay na ito ay nagpalakas ng loob ng pangkalahatang general ng Persiano. At mas maaga sa araw na iyon, muli niya ipinadala ang kanyang buong puwersang pangkabayo upang guluhin ang linya ng laban ng mga Griego. Ang mabilis na pagpana ng pangkabayo ay nagresulta sa pagkasira ng atensyon ng mga Spartan na nagbabantay sa pangunahing tubig ng hukbo, na iniwan itong walang depensa. Pagkatapos, isang nag-uusong pangkabayo ng pangkat ay pumatay at nilason ang tubig ng bukal na ginawa itong hindi magamit para sa hukbong Griego. Sa mga Griego ngayon, naputol na ang kanilang supply ng tubig at mahigpit na pinipilit ng pangkabayo. Nagtipon si Pausanias sa mga commander upang talakayin ang critical na sitwasyon. Sa huli, nagpasa siya na ang buong hukbo ay kailangan gumawa na isang taktikal na pag-atras patungo sa isang matatag na posisyon dahil sila rin ay nanganganib na putulin ng kanilang supply ng pagkain na ipinadala mula sa Peloponnese sa pamamagitan ng daanan ng Cicero. Sa paglubog ng gabi, tumigil ang mga Persiano sa kanilang walang humpay na pag-atake at nagsimulang umatras sa mga Griego. Gayunpaman, ang buong maniobra ay labis na disorganisado at mababa ang pagpapatupad. Ang sentro ang unang umatras, sinundan ng kaliwang gilid na pinananatili ng mga taga-Athenas. Nang utusan naman ni Pausanias ang mga taga-Spartan na sundan ng kanilang halimbawa, isang komandante na kilala bilang Amompharetus ang tumanggi na sumunod. Hindi papahiyain ng Sparta. Ang pag-atras sa harap ng kaaway ay hindi kaano-ano. Sa walang kabuluhang pagsisikap, sinikap ni Pausanias na kumbinsihin ang matigas na ulo ng commander ng Spartan na ito ay hindi talaga pag-atras, kundi isang taktikal na pag-urong. Tinawag niya siyang baliw. Sa isang punto, kumuha si Amompharetus na isang bato at itinapon ito sa paa ni Pausanias at ipinahayag. Sa pamamagitan ng bato na ito, ako'y bumuboto laban sa pagtakas mula sa mga dayuhan. Dahil sa pangyayaring ito, halos mabigo ang buong plano. Bago mag-umaga, nagpasya si Pausanias na ilipat ang hukbo, na nanganib sa pagkawala ng buong seksyon ni Amompharetus. Sa wakas, napagtanto ni Amompharetus na tunay na gumagalaw ang natitirang hukbo ng mga Spartan. Pinangunahan niya ang kanyang hukbo upang sumabay sa iba pang gumagalaw na hukbo. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa itaas ng kampo ng Platea, na nagbibigay liwanag sa huling araw ng labanan. Sa sandaling marating ni Amompharetus ang pangunahing linya, sinugod ng kabalyeryo ng Persiano ang kanyang divisyon mula sa lahat ng anggulo. Bilang resulta, nagpadala si Pausanias ng tulong sa mga taga-Athenas na dumating sa kanyang tulong ng buong lakas. Ang mga taga-Athenas nagmamadali patungo para tumulong. Ngunit napansin ang kanilang paggalaw sa kanan ng Persiano na nagpatuloy na tumawid sa ilog at sumalakay ng buong lakas. Ang mga Spartan ngayon ay nag-iisa na lamang laban sa pinagsamang lakas ng kabalyeryo at infanteryo ng Persiano. Ang kabalyeryo ng Persiano ay nanggugulo sa formasyon ni Pausanias, habang ang infanteryo ni Mardonius ay tumawid sa ilog Asopus. At nang sila ay dumating, ang kabalyeryo ay umatras. Naghihintay na sumalakay muli kapag bumagsak ang linya ng Griego.
Ito ang magiging pangunahing pakikibaka ng ikalawang pagtatangka ng pagtungo ng Persyano sa Greece. Matagal na tiniis ng mga Grego ang ulan ng mga palaso, ang kanilang mabigat na armor at ang paggamit ng kanilang malalaki na kalasag upang maiwasan nila ang malubhang epekto ng digmaan. Si Pausanias ay naghintay ng tamang pagkakataon habang ang mga Persyano ay nagtitipon ng malaki at magulong grupo ng mga tao sa harap ng kanilang mga linya ng pakikipaglaban. Handang atakihin sila sa tamang sandali, si Pausanias sa wakas ay nagbigay ng utos na atakihin sila. Ang buong linya ng mga Spartan ay unti-unting umusad at umatake sa impanterya ng Persyano na noon ay bumuo ng isang pader ng kalasag. Ngunit kapag ang mabibigat na hoplite ay nagbanggaan sa pader ng mga kalasag, hindi makakayanan ng infantry ng mga Persyano ang presyon ng disiplinado at maayos na pader na tanso. Ang mga hoplite ng Spartan ay nagpatuloy na itulak ang mga kalasag ng Persyano at pagkatapos ay tinusok at binusalan ang lahat ng nasa harap nila. Ang mga impanterya ng Persyano ay lumaban ng may tapang, at marami sa kanila ang sumunggab sa mga sibat ng Spartan ng walang kalasag. Ngunit dahil sa kanilang mas mahihinang armas at kalasag, wala silang pag-asa laban sa pinakamahuhusay na hoplite sa mundo ng Griego. Sa wakas, si Mardonius na lumalaban sa unang linya ay pinatay. Ang kanyang kamatayan ang nagbali sa determinasyon ng impanteryo ng mga Persyano at sila ay nagtakbuhan papunta sa ilog ng Asopus. Samantala, ang mga taga-Athens ay nagtagumpay din sa labanan laban sa mga Gregong pumanig sa Persya. Na matapos ang isang mapait na labanan ay pilit na pinatatakas sila pabalik sa Tebes. Ito ay isang marilag na tagumpay na natabunan ng isang mas mainam na tagumpay na natamo ng mga Spartan ilang milya sa silangan. Habang lahat ng ito, ang gitnang hanay ng Griego na umatras sa Platea sa gabi at hindi nakibahagi sa labanan, narinig ang balita tungkol sa tagumpay na resulta. Nang hindi magkaroon ng maayos na pagkakaporma, sila ay pumunta upang sumali. Subalit, nahuli sila sa pantay na lupa ng mga kabalyerong Theban na pumanig sa mga Persyano, na nagtatakip sa pag-atras ng mga Persyano at sila ay pinugutan. Matapos masugatan ng malubha, sila ay napilitang umatras pabalik sa bundok ng Cithæron. Sa kabila ng pangyayaring ito, hindi mababago ang resulta ng labanan. Nakamit ng mga Grego ang tinawag ni Herodotus na pinakamataas na anyo ng tagumpay. Ang mga natirang Persyano ay naghanap ng kanlungan sa loob ng kanilang kampo at nakatagal ng sandali dahil ang mga Spartan ay hindi sanay sa gyera ng pagsako. Hanggang sa dumating ang mga taga-Athens at nakapasok sa pader at nagtapos sa pagwasak ng mga natitirang hukbo ng Persyano. Sa katapusan ng labanan, nakita ang lubusang pagpuksa ng puwersa ng Persyano na nagdulot ng mga nasaktan na umabot sa 50,000 hanggang 80,000 kalalakihan. Sa kabilang banda, ang mga Grego din ay nagdurusa, ngunit mas mababa ang kanilang mga miyembrong nasaktan, na hindi hihigit sa 1,000 hoplite ang pinatay o nasugatan. Kalahati sa kanila ay ang mga hoplite mula sa gitnang dibisyon ng Griego na nakalusot sa labanan. Ngunit sa pagitan ng iilang mga patay na Griego, nakaimlay ang matigas ngunit matapang na Spartanong si Amon Paretus. Sa kabila ng kanilang magulo at hindi organisadong pag-uugali, ang mga Grego ay nagtagumpay na tapang na talunin ang pinakamalaking banta na kanilang kailanman hinarap at ipinakita ang kahusayan ng phalanx. Ang resulta ng labanan sa Platea ay nagmarka ng tiyak na wakas ng banta ng mga Persyano para sa pangunahing lupain ng Greece at nagtulak ng simula ng isang bagong panahon para sa sibilisasyong Hellenic.